Mga bro, may bigating balita sa mundo ng military aviation. Ang US Air Force, USAF, ay magre-retiro na ng kanilang legendary A-10 Thunderbolt II, kilala rin bilang Warthog, mula sa mga key Indo-Pacific bases tulad ng South Korea. Sisimulan na ng 25th Fighter Squadron sa Ulsan Air Base ang phased withdrawal ng kanilang 24 A-10 simula Enero at matatapos sa fiscal year 2025. Pero heto ang tanong, mga bro, paano kung mapunta sa Philippine Air Force ang mga Warthogs na ito? Alam nyo ba ang A-10 ay isa sa mga pinakamatibay at combat-proven attack aircraft sa mundo? Kilala ito sa brutal nitong firepower, lalo na ang 30mm GAU-8A Avenger rotary cannon na literal na pumuputol ng tangke sa gitna. Kung mapunta to sa PAF, isipin nyo ang dagdag na combat capability natin sa air-to-ground missions, lalo na sa mga malalayo at hirap maabot na lugar. Bukod sa firepower mga bro, ang A-10 ay built like a tank, designed to withstand hits na hindi kakayanin ng ibang modern fighter jets. Sa ating archipelagic na bansa na may diverse terrain, perfect ang A-10 para sa close air support missions, magiging best friend ng mga tropa natin sa ground operations. Ang mabilis nitong turnaround time at kakayahang lumipad ng mabagal ay ideal para sa precision strikes na kailangan sa counterinsurgency at maritime patrols. Totoo, hindi kasing bago ang A-10 kumpara sa 4th and 5th generation fighter jets, pero sulit ang capabilities nito. Alam nyo mga bro, kung mag-uusap ang Pilipinas at US tungkol dito, posibleng makuha natin ang mga ito sa mas abot kayang deal lalo na't nagmo-modernize na ang USAF. Of course, may mga hamon. Kakailanganin natin ng dagdag training, maintenance, at spare parts para ma-maximize ang potential ng A-10s.